Hi mga ka-ascenders, my name is June Rotoni. I-share ko lang ang aking point of view. Ano ba yung mga advantages and disadvantages kapag ikaw ay magsisimula sa isang pioneering company or pre-pioneering company, just like Ascendra International. Of course, hindi nawawala yung tinatawag na mga advantages kapag ikaw ay nag-pioneer o nauna, or hindi naman nawawala yung tinatawag na mga disadvantages kapag ikaw ay nagsisimula sa isang pioneering o nagsisimulang company, or sabihin natin pre-pioneering kasi halos isang buwan pa lang mahigit, magdadalawang buwan pa lang mahigit ang Ascendra International. So normal na may mga magaganda kapag nagsimula ka, ikaw ang nagsimula, or ikaw ang nagsimula sa inyong lugar. Ikaw ang unang nakaalam. Marami pong advantages yan. And of course, normal at dapat nating maintindihan na marami ding disadvantages. Hindi laging advantage lagi. Merong disadvantages yan. Ang ibig sabihin ng mga disadvantages, ito yung mga pangit. Ito yung mga hindi magaganda. Ito yung mga malamang sa malamang madi-discourage ka at hindi mo magugustuhan o hindi magugustuhan ng iba. So mag-start tayo dun sa mga disadvantages muna. Yan. Ano ba yung mga disadvantages? Unang-una, pag ang isang company ay bago, pre-pioneering or pioneering stage. Pag sinabi isang pre-pioneering, wala pa sa pioneering stage. Okay? Ang pioneering stage, mga nasa first 1 year ng company, 2 years, 3 years, or 5 years. Mga ganyan, di ba? Ang pre-pioneering parang talagang under development pa lang talaga. Dinidevelop pa lang. Maraming trial and error diyan na nagaganap. Hindi pa talaga masasabing planchado na, hindi pa talaga masasabing carpeted na. Kumbaga sa kalsada marami pang lubak-lubak. Hindi pa spaltado, hindi pa sementado, hindi pa makinis ang daan. So, yan yung ibig sabihin kapag ikaw ay nasa pre-pioneering o pioneering stage. So, mga kaibigan, ang ibig ko sabihin, kung ikaw nandito ngayon, ikaw ay nag-join sa isang company na pre-pioneering o pioneering, mga kaibigan, normal na maraming mga hindi pa maayos in terms of, number one, magsimula tayo, yung supply ng products, or malamang mga produkto parating pa lang, o wala pang produkto. So, minsan, excited na tayo dahil nakwento na sa atin maganda ang mga produkto. Gusto na natin makainom o makapag-take o makapagbenta. Ay wala pa nga. Okay? Tapos minsan, hindi pa nadi-deliver on time. Okay? Bihira yung pag sinabi na naka-timeline na nandyan na. Pag nangyayari yun, medyo maganda-ganda yun. Nagigets? Minsan, dumarating na, pero yun pala ay hindi pa perfect. Hindi pa maayos yung mga lagayan ng products, blah blah blah. So hindi maibigay ng kumpanya kaagad. Normal po 'yun. Yan. So kailangan ng pasensya kasi nasa pre-pioneering ka nga 'di ba? May mga isa nga ito sa disadvantages 'di ba?